this morning, we will continue the second part ng ating preaching before. The title last time was Trusting God's Process. So this would be the part 2, and the title of our message this morning is Waiting on God's Timing. When delay is part of God's design. Our key verse is Psalms chapter 27, verse 14. Psalms 27, verse 14, it says, "Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart." Wait, I say, on the Lord. Tayo po'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan, maraming salamat po at dinala niyo po ang aming pangyapak ngayong araw na ito sa inyong bahay, sambahan. May mga kapatid pa rin po kami, Panginoon, na nasa kalsada. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At nagpapasalamat kami, iningatan niyo kami na kahit umuulan, may mga aberya sa daan, ay tinulungan niyo kami, Panginoon, na makarating sa inyong tahanan. Lord, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyong perfect timing. Quiet our hearts and clear our minds, Lord, and help us listen to your voice. Palakasin niyo, Panginoon, aming pananampalataya. Maraming salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Psalms chapter 27, verse 14. Dalawang beses sinabi niya yung salitang wait. It means, in-emphasize mabuti ni David yung salitang wait. Hindi dyan sinabi na wait for anything, wait for something, kundi sinabi dyan is wait on the Lord. I just want to ask first questions. Have you ever wondered bakit mahirap magtiis, maghintay o nakakainip maghintay? It's not just the silence, pero yung mga tanong na kasama sa paghihintay. Like, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Mangyayari pa ba, Lord, yung hinihiling ko sa inyo? Am I just wasting time habang yung iba, Lord, is nagbo-move forward, habang ibang mga kabatch ko is mas successful na, habang yung ibang mga kakilala ko is may sinabi na sa buhay, pero ako, Lord, until now, naghihintay pa rin. Nagsasayang lang po ba ako ng panahon? Sa iba, waiting feels like, it's like a rejection. Parang sa iba, parang ang loser, na rejected ka habang naghihintay ka. Parang panliligaw yan eh. Ang tagal man ligaw. Pero minsan ang iniisip ng mga lalaki is, rejected ba ako? Busted ba ako? Sa iba naman, habang naghihintay, parang may binubuksan ulit yung sugat na naghihilom. Kasi nare-remind sa kanila yung mga broken promises, hindi niya tinupad eh. Naghihintay ako hanggang ngayon pero hindi niya tinupad yung pangako niya. Nagsayang ako ng oras. Yung panalangin ko is hindi naman pala nangyari. It's hard to wait, brethren. Because the longer we wait, habang matagal tayo naghihintay, the louder the doubts become. Habang matagal kang naghihintay, mas lalo tayong nagdududa minsan. Habang nakikita natin yung iba nagtatagumpay sa buhay, tayo minsan hindi pa rin natin alam kung ano gagawin natin sa buhay natin. May tinanong akong kaibigan yan eh, Brad,
Sabi ko sa kanya before, sabi ko, Brad, tayo negosyo. Sabi niya sa akin, tatayo tayo ng negosyo? Oo. Sabi niya, hindi ko pa nga alam yung gagawin ko sa buhay ko pag tatayo tayo ng negosyo. So habang iba naghihintay, yung iba naman umaangat na sa buhay, habang yung iba nananalo na sa buhay at may sinabi na, yung iba hindi pa alam ang gagawin. Para tayong mga, alam niyo yung bus station, na para tayong mga pasahero sa bus station, na nagpe-pray, ang tagal dumating nung bus, pero yung pinagpe-pray mong bus na dumating, iniwang ka. Yan yung feeling ng mga naghihintay. But, what if the waiting is not a punishment? What if yung wait natin, yung paghihintay natin, hindi siya punishment, hindi siya pagpapahirap, but it's a preparation. Hinahanda ka. Hindi mo alam kung saan. What if God is not withholding? Hindi niya pinipigil yung blessing para sa'yo. Naghihintay ka. But weaving, ano ba yung weaving? Nakakita na kayo naghahabi? Yung may mga tela tapos may pinipitik silang paa tapos may ginaganon sila. Ang ganda ng pagkakahabi. Sa una, it doesn't make sense kasi parang hibla-hibla lang eh. Pero pag siya nabuo, ang ganda. Weaving a purpose greater than what we see. Kapag tinitingnan natin yung mga naghahabi, parang wala lang kwenta yung mga kulay ng mga sinulid. But once it is done, yung parang mga carpet, once it is done, you will see the big picture. Waiting is not a delay in God's plan, brethren. Na-try nyo na ba maghintay? Mga 1-2 oras. Ako ay tried. 8 hours. Hihintay. And more than. Waiting is part of God's plan. Because in the waiting, God isn't just preparing the promise. Habang naghihintay tayo, hindi lang yung promise na pangako niya ang hinahanda ng Diyos, ng Panginoon. Kundi hinahanda Kanya mismo. Beloved, one of the most difficult season for any believer is the season of waiting. Isa yan sa pinakamatagal. Alam nyo, yung mga Armenian churches din, until now, naghihintay din sila. Naghihintay sila mag-rapture. Tayo rin, naghihintay tayo. We are waiting for Jesus Christ to come. Tama ba? We are in the season of waiting. Kapag yung mga prayers natin unanswered, hindi sinasagot, when the doors remain closed, yung mga bagay na gusto mo hindi umuusad, but God says, not yet. Wait ka lang. This sermon is not just about learning to wait. Itong message natin, hindi ito para turuan tayo na maghintay lang. It's about learning to trust the God who sees the end from the beginning. Hindi lang tayo tuturuan ito na matuto lang na maghintay. Kundi tuturuan tayo nito na magtiwala sa Diyos na nakikita yung katapusan sa simulan. Minsan sa atin mga tayo, naging anak tayo. Ilang beses tayong nakarinig sa magulang natin na sandali lang. May hiling-hiling tayo sa magulang natin, sandali lang. Alam niya yung timing kung kailan ibibigay. Nakikita niya na kasi yung mangyayari. Maybe we are not yet ready to receive what we are asking for. It is about discovering the delays are not denial. Hindi porket na delay yung hinihiling mo is dinenay ka na ng Panginoon. But divine design. Ang paghihintay ay kasama yan sa plano
ng Diyos. Our message carries one urgent, comforting truth. God's timing is always perfect. Even when it's not comfortable. Lagi ko sinasabi is, God is beyond time. Nung kinreate ng Panginoon ang day and night, that is the first day. Kung for example, ikaw ang nag-create ng bangko na yan, hindi ka sakop ng bangko na yan. You are above on that. You are not bound to what you created. Hindi ka sakop nung kinreate mo. Sakop lang yan yung mga taong kinreate niya. So alam niya, nakikita niya kung ano yung kakahinatnan mo, nakikita ka niya kung paano ka magsisimula. Napaka-mysterious, no? God's timing is always perfect. We have 5 points to discuss this morning. The first one is, waiting requires faith beyond understanding. Ang paghihintay, nagre-require siya ng pananampalataya beyond our understanding. Waiting on God forces us to release control and rely on His understanding instead of our own understanding. Kapag naghihintay tayo sa Panginoon, nire-release natin yung control natin. Instead, yung paghihintay natin, nire-rely natin sa kanyang sariling timing. Alam nyo minsan, nakakatakot pag wala kang control. Sino nagdadrive ng kotse, nagdadrive ng motor, what if wala kang manibela? It's hard pag wala kang control. Nakakatakot pag wala kang control. Kala ko sino pogi yung dumating eh. Artista eh. Dali, from the top bro. Total kakasimula ko pa lang. Again, waiting requires faith beyond understanding. Nakakatakot sa isang bagay na wala kang control. Naniniwala ba kayo na ngayon gusto natin lahat mabilis? Instant gratification. Gusto natin yun eh. Gusto natin kapag meron tayong isang, for example, o-order lang tayo sa fast food. Matagal, pag ibinigay sa atin yung nagbi-beep na tawag dito, nung maliit na bagay na yon, natagalan lang tayo, naiinis na tayo. Ba? Pagka nasa bangko tayo, meron tayong queue number, natagalan lang tayo, naiinis tayo. Before, siguro sa era namin, sabi ko sa anak ko, alam mo nak, walang mahirap ngayon. Kasi meron siyang research paper. Sabi niya, Daddy, nahihirapan ako dito. Anak, walang mahirap ngayon. Lahat ng information nasa dulo lang ng daliri mo. Kami, nagla-library pa kami. Naghahanap pa kami ng mga articles, catalog sa library, pero ngayon hindi na ganoon. Ilang push mo lang ng button, ilang scroll mo lang, makikita mo na yung information na kailangan mo. In this world, if it happens now, it's not worth it. Kapag hindi nangyari agad yung gusto mo, hindi ako maghihintay. Hindi naman nangyari. But God's way are higher. Again, waiting is not a wasted time. Sa simula, nakakainip, nakaka-frustrate,
nakakaburyong maghintay. But kapag nasanay ka ng maghintay, ma-enjoy mo na siya. Ma-enjoy mo na yung parang meron kang sariling time mag-isip, meron kang sariling time na mag-step back, tignan mo muna yung mga bagay na gusto mong makita. Meron kang time na mag-reflect, meron kang time na magtanong kung tama ba yung gagawin mo. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, it says, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Ang sabi diyan, "In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths." See? Yung control mo, ibibigay mo sa Panginoon. Hindi ka magtitiwala sa'yo. Nakakatakot yun pag hindi ka nagtiwala sa sarili mo. What if hindi mo kaya? It's all about God. It's all about trusting God. Ito ka, ito ang Diyos, hindi yan pwede maging level eh. Never. So yung control mo sa buhay mo, kapag iyan ibinigay mo sa Panginoon, sa part natin nakakatakot. Kasi hindi mo alam ang mangyayari bukas eh. But God knows it. Yung difference niyan dalawa na yan, eto ang Diyos, eto ka. It is so much higher. At yung taas na yan, yan yung measurement ng pagtitiwala mo sa Kanya. Actually, yung mga preaching na binibitawan natin sa pulpit na to, mahirap. Lalo na kapag dumadaan ka doon at dumaan ka na doon. Madaling sabihin eh, kapag kayo mga bagay hindi mo pa nararanasan, ang dali. Pero kapag naranasan mo na, kapag nararanasan mo pa, mas mahirap. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, "For my thoughts," it's God's thoughts, "are not your thoughts." Di kayo parehas. Sabi diyan, "Neither are your ways my ways, saith the Lord." Let's give you some biblical example for this. Joseph, na naginip siya, nung teenager siya, that God would exalt him. Na itataas siya ng Panginoon. Ano sumunod? Hinulog siya sa hukay. Parang, "Lord, panaginip ko, itataas mo ko eh." Sinabi ko sa mga kapatid ko. Pero bakit kabaliktaran yung nangyari? Andito ako sa hukay. Sunod, there was a false accusation. Pinagbintangan siya. Sunod, kinulong pa siya. 13 long years of waiting. Sipin mo yun, "Lord, ang ganda ng panaginip ko, ito yung mangyayari sa akin, pero bakit lahat ng nun negative?" At naghintay siya ng 13 years. If he had tried to escape the process, kung sa tingin nyo si Joseph, tumaka siya sa preso, umiwas siya, hindi siya magiging ready sa palasyo ni Pharaoh. Hindi niya rin masasave yung mga angkan niya, mga kapatid niya. You see? God wasn't just preparing a throne for Joseph, He was preparing Joseph for the throne. It means, sa biblical example na yan, kung ito yung panaginip niya na maganda, pero sumunod nun, sangkatutak na problema, sangkatutak na pagsubok ang dumating, "Lord, mangyayari pa ba sa akin yung plano mo?"
Totoo ba yung sinasabi mong plano o totoo ba yung panaginip ko? Pero yun palang mga paghihirap, mga pagsubok na dumaan kay Joseph, marahil yung mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, ito yung mga bagay na naghahanda sa atin para maging ready tayo to claim sa promise ng Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid kung meron kayong mga pinagdadaanan ngayon. Meron tayong iba't ibang pinagdadaanan. Hindi pare-parehas. But all things work together for good. Marahil yung problema mo ngayon o pinagdadaanan mo ngayon, it is a part of God's process. Mamaya, titingnan natin ano yung kinalaman ng proseso sa time. Kasi second part ko. Dumadaan ka sa proseso ngayon para kang manufacturing na later on may purpose ka pala. Na yung pinagdadaanan mo ngayon, hinahanda ka para sa mas malaking role na gagampanan mo sa buhay. Para sa mas malaking calling mo na haharapin. Abraham was promised a son. Nung pinangakuan si Abraham nito, alam niya na yung asawa niya is barren o baog. So ikaw no, parang, Lord, manganganak pa ba yung asawa ko? Matanda na to, baog pa eh. Sa atin, ang sabi, 30 years old lang daw pag wala ka pang anak, is mahirap ka ng manganak. Ito mas matanda pa sa 30 years old eh. And then, yung desire ng katawan, habang tumatanda yan, nawawala na rin eh. See? But God promised Abraham to have a son. But years passed, yung pananampalataya ni Abraham nag-waver. Kaya nakinig siya sa asawa niya na si Pingan, si Hagar. Magkaganon man, God remained faithful. Magkasala man tayo, hindi man tayo naniwala sa ginagawa sa pangako ng Panginoon, manghina man tayo, nakakapanghina maghintay nakakainip. Ano ba yan? Tagal naman dumating nitong ka-meet up ko, alis na nga ako. Tagal naman itong order ko, pa-cancel ko na lang kaya sa Shopee to. Kapag dumating yung parcel ko, yung holy parcel. Pag dumating yung holy parcel ko, hindi ko na lang tanggapin. Tagal eh. Pero kung tayo may nanluluma, nanlulupay-pay sa paghihintay, God is still faithful. In the fullness of time, Isaac was born. Not on Abraham's clock, but on God's. Dumating yung tamang time na inilaan ng Diyos. Hindi si Abraham ang naglaan nito Ang Diyos ang naglaan ng time na to. At dumating si Isaac. Noah obeyed God. Ang tagal niyang binilt yung Ark of Covenant. Hindi madali yun. Malaki kasi yun eh. Other scholar says that's 120 years, but there is no biblical account na 120 years yun. O wag na 120 years, let's say 30 years na lang. Ibibuild mo yung ganong kalaki. Without a single drop of rain. Kanina, papunta ako dito. Siyempre, umuulan. Maambon. Tapos may nakita akong mama, galing hardware. May dalang alulod sa bubong. Nisip ko, kung kailan uulan, tsaka kayo gagawa ng bubong. Di ba dapat bago umulan, maa-anticipate nyo na yun?
Yun lang ang naisip ko. Kasi may ulan. But Noah, walang ulan. Walang drop ng kahit anong ulan. Walang kulog, walang kidlat, walang anything. Pero nag-build siya ng ark. Tinatawanan nga siya ng mga tao nasa paligid niya. Why? Because of faith. Waiting requires faith beyond understanding. Alam niyo yung faith? Hindi talaga yan minsan talaga fully may intindihan ng tao. Kasi hindi yan nakikita eh. See? Yung mga kaibigan nating atheists, hindi nila maintindihan ng Diyos kasi hindi nila nakikita. Pero naiintindihan nila ang kuryente. Kahit hindi nila nakikita. When you don't understand what God is doing, you must fall back on who He is. Ano ibig sabihin nun, Kuya Bay? Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, Lord, may pangako ka sa akin eh. Sabi niyo, Lord, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yun ang sabi niyo, Lord eh. Pero, parang wala nangyayari. Attend ako ng church. Nag-share naman ako ng gospel. Gumagawa ako ng mabuti, Lord. Inuuna ko yung kingdom mo, pero walang nangyayari. If we don't understand kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon, step back at tumingin ka kung sino siya. Sino ba ang Diyos? Lord, hindi ko naiintindihan yung ginagawa mo eh. Pero sino ka ba? Ano ba yung mga nagawa mo na noon na pwede mo pang gawin ngayon? Minsan alam nyo mga kapatid, na kahit matagal na tayong Kristiyano, may time talagang nagdududa pa rin tayo eh. Why? Dahil nakakalimutan natin yung mga dating ginawa na ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong mag-lean sa ating mga emotions. Pero mag-lean on tayo sa mga pangako ng Diyos. God is not slack about His promise. Hindi siya tamad na hindi siya tuparin yung promises niya. Faith is not trusting God when everything makes sense. Kapag yung lahat ng bagay nagme-make sense, hindi yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya kapag hindi mo alam ang nangyayari, pero sumusunod pa rin tayo at nagtitiwala. Jesus Himself, anak siya ng Diyos, but He also waited for 30 years before the beginning of His public ministry. Anak na siya ng Diyos ha. In an instant, kaya niyang gawin yung mga gusto niyang gawin. Actually, yung first miracle niya doon sa kasal, yung water, ginawa niyang wine. Mabilis. Isang salita niya lang, nabuhay niya si Lazarus. Mabilis. Yung bulag, binigyan niya ng eyesight. Mabilis. Why? Because He is God. But, even He is God, naghintay pa rin siya ng 30 years para simulan niya yung gagawin niya. Hindi tayo exempted doon. He submitted to His Father's timing. Ngayon, maraming rumors ng war. Ito na raw marahil yung war kung saan nagkakaroon ng Armageddon, second coming. No, it's not. Kahit yung mga angel, hindi alam kung kailan siya darating. Only the Father knows. Kaya minsan tatanungin natin, Lord, eto po yung pinagpe-pray ko, sinagot nyo na. Hindi doon natatapos yun. Sigurado ko meron kang another prayer. At pag natupad na yung kapag natupad na yun, Lord, gusto ko po ng work, ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Lord, sa trabaho na to, meron pa akong gusto.
Iyon na ba yung dapat timing na umalis ka sa pinag-pray mo o mananatili ka doon kasi may bago kang opportunity na nakikita at nag-open? Hindi lahat ng pintong bukas ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng open doors is God's doors. Hindi lahat. Marahil pagsubok yan sa'yo. Na ikaw ba ay mag-grow kung saan ka tinanim. Saan ka tinanim? Grow where you planted. But we need to wait. Second, again, the first one is waiting requires faith beyond understanding. Second point, waiting strengthens the heart. By the way, the key verse is again Psalms chapter 25, verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, unto the Lord. Again, second point, waiting strengthens the heart. Maraming tao ngayon naniniwala na waiting makes them weak. Maraming tao, pagka naghihintay sila, nakakaramdam sila ng kahinaan. But in reality, it's where God does His greatest strengthening. Ulitin ko. May mga tao na naniniwala na kapag ka sila ay naghihintay, mahina sila o nangihina sila. Pero ang reality, doon sa seasons of waiting, doon kanya mismo pinapalakas. Bakit? Waiting strip away human dependency and teaches us to draw strength from the Almighty. Habang naghihintay ka, yung dependence mo sa sarili mo nawawala. Kaya feeling mo nangihina ka. Pero yung paghihintay mo, tinuturuan ka na kumuha ng lakas sa Diyos mismo. Kaya ka lumalakas. Marami kasing mga tao na kapag naghihintay, nakatunga nga lang. Ano ba ginagawa natin pa naghihintay? Nagmumukmuk. Kapag naghihintay tayo sa panalangin natin sa Panginoon na tuparin niya, anong madalas ang ginagawa natin? Nakaupo, nag-overthink, nag-iisip bakit ang tagal, may nagawa ba akong mali? Lord, dininay mo na ako. Ang dami kapag ka naghihintay ka. Kaya tayo nagiging weak. But what if, while we're waiting, we are equipping ourselves? What if habang naghihintay ka sa next business mo, sa next order mo, sa next promotion mo, nagre-ready ka na. Nagre-ready ka ng i-claim yung promises niya. Ngayon pa lang nagpapasalamat ka na, Lord, alam ko bibigay mo sa akin yan. Inaaral mo na yung mga susunod mong gagawin para pag binigay sa iyo yung next promotion na yon, alam mo na. What if enlarge mo na yung capacity mo, ibigay man yan sa iyo ng Panginoon o hindi, ready ka. Isaiah chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. See? Why? Kasi humuhugot na tayo ng lakas, hindi sa sarili natin. Pinreach na natin to last December. David was anointed king, bata pa lang siya. But before na isuot niya yung corona, he wore a burden being hunted like a criminal. Bago siya umupo sa trono, hinahunting siya ni Saul. Nagtatago siya sa kuweba, binetray siya nung mga nagsaserve sa kanya, yet, through it all, his heart was being strengthened by God. Maraming mangyayari habang ikay nasa process ng Panginoon. Maraming mangyayari habang ikay naghihintay.
At habang naghihintay ka sa Panginoon, nagwo-worship ka sa Panginoon, nagtitiwala ka. Elijah, after a great victory doon sa Mount Carmel, pagkatapos niya makipag-contest doon sa mga bulaang propeta, found himself discouraged and alone in a cave. Hindi ko makikita minsan si Elijah. Sipin mo ngayon, napakatindi mo, di ba? Nakikipag-debate ka, nakikipag-sharing time ka, itinataas mo mismo ang Panginoon, nanalo ka. Naitaas mo ang Panginoon. Pero kinabukasan, bagsak ka. Discourage ka. Mag-isa ka lang sa kuweba. Nag-isolate ka. Pero habang naghihintay siya, God didn't show up in fire or wind. Habang naghihintay si Elijah, hindi nagpakita ang Diyos dun eh. Sa kulog, sa kidlat, hindi eh. Pero nagpakita ang Panginoon sa still small voice. Dumating na ba sa buhay nyo na minsan pagka nag-pray kayo, isang araw habang naghihintay kayo, naramdaman nyo na sinagot na? Yung parang habang naghihintay ka, kasi nandyan yung pag-aalala eh, nandyan yung anxiety. Pero may time darating yung time na habang naghihintay ka, doon yung kasagutan na naramdaman mo na tinupad na ng Panginoon. And then later on, mawawala na yung anxiety mo, peaceful ka na. Dumating na ba sa inyo yun? Sometimes, ang Panginoon o ang Diyos, hindi siya masyadong, yes, God can speak through thunder, fire, like ng kay Moses, pero iba yung nangyari kay Elijah. God speak in a still small voice. In the silence, God strengthened His purpose. Alam nyo, God loves us even in our bad days. Kahit minsan tinotoyo ka na, mahal ka pa rin ng Diyos. Si Elijah, hindi mo alam kung nagtatampo o tinotopak o nandun lang siya sa cave. Nagpadala pa ang Panginoon ng anghel para pakainin siya. Nagpadala pa ng uwak para pakainin siya. Hinayaan siya magpahinga. Sige, magpahinga ka. Discourage ka? Sige, magpahinga ka. Gutom ka? Kumain ka. Ayaw niya kumain eh. Padala ng anghel. Padala ng uwak. Sige. At nung may strength na siya, hindi siya kinumpronta ng Panginoon na talagang, bakit ka nandyan? No. Tinanong siya, bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo rito? Para ma-remind siya kung sino ba siya. Para ma-remind siya kung sino ka. Bakit ka nagmumukmuk? Yung ba naalala nung isang araw lang, nung tumawag ka sa akin, nagpadala ako ng apoy. Nakalimutan mo ba yun? Bakit nananalangin ka ngayon, naghihintay ka, nagmumukmuk ka? May ganyan tayong point eh, sa buhay. Nanalangin tayo. Kahit ang bata tayo, humihingi tayo ng gusto natin, hindi binibigay ng magulang natin. Nagmamarakole tayo. Di ba? Walang pinag-iba yun kapag humihingi tayo sa Panginoon at hindi pa niya ibinibigay. Paul sat in prison, beaten and chained. But from his confinement came epistles and power
Yung mga epistles ni Paul, most of that ginawa yan sa loob ng kulungan. See? While he's waiting. His external situation weakened him, but his inner man was renewed day by day. Sige, yung katawan ko nanghihina ako eh. Pero yung espiritu ko nagpupuri ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Habang naghihintay ka, nakaka-exhaust yun. Para ka nagfa-fasting. Habang nagfa-fasting ka, yung katawan mo nanghihina, pero I don't know if you experience that, pero yung spirit mo nagpe-pray sa Kanya. When God doesn't change your situation, it may be because He's using the situation to change you. Kung hindi binabago ng Panginoon yung sitwasyon sa buhay mo, baka ikaw yung binabago niya. Last time, we preached trusting God's process. Na may time sa buhay natin na hindi natin nalalampasan yung ating mga pagsubok. It's because hindi pa tayo nakakatapos, hindi pa tayo nakakaraos, hindi pa tayo nagbabago kung ano tayo. Hindi pa tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Brethren, kung naghihintay ka ngayon, don't waste your time. Manalangin ka pa. Feed on the Word, you meditate, and let the waiting room become the training ground for a strongest heart. Ulitin ko. Kung tayo nasa waiting room ngayon, huwag niyong isipin na ito. Alam niyo yung waiting room? Kaming mga ama, habang nagle-labor kayong mga asawa namin, nasa waiting room kami. O nasa isang lugar kami, kung hindi man talaga waiting room yun, nasa isang lugar kami, o sitwasyon kaming naghihintay kami, lalabas na yung anak ko, si Yael, lalabas na. Sabi ni Brother Ken, si Tim, lalabas na si Tim. Lumabas na ba si Tim? Naghihintay kami. Umiyak na ba siya? Kaming mga tatay, nasa waiting room kami noong time na yun. Merong mga ama na habang nagle-labor yung asawa, may time na takot. Naku, paano na kaya yung responsibilidad ko na gagawin? Yung iba tulog sa gilid, aray. Parang, ikaw ba yun, bro? Habang nagle-labor yung asawa, yung mga ama nasa waiting room yan. Merong nag-iisip kung ano gagawin bukas, meron namang super excited na makita yung anak. Super excited na maging ama. Para tayong ganyan din. Na habang nananalangin ka dyan sa panalangin mo, parang ikinuconceive sa sinapupunan, and then ibibigay yan ng Panginoon. Ngayon, are you ready to take it? Kapag hindi mo yan pinaghandaan, hindi mo yan pinagpray, habang nasa waiting room ka, minadali mo yan, hindi mo nang pwedeng ilabas yan 5 buwan pa lang eh. Diba? There is a due time kung kailan yan ilalabas. Doon sa waiting room na yon, instead na maghintay, itrato mo yun na parang training ground mo. ire-ready ko na to. Paglabas ng anak ko, sigurado gusto ko ganito yan. Dito mag-aaral yan. Minsan nga, hindi pa nga, kahit wala pa sa waiting room, kahit buntis pa lang eh. Di ba? Gusto ko dito mag-aaral yan. Gusto ko ganito yan. Gusto ko paglaki niyan ganito. See? It's a training ground to strengthen your heart. Para pag lumabas na yung anak mo, you enjoy the blessing from the Lord.
In Gethsemane, Jesus waited through agony. Alam nyo, si Jesus dumaan din sa waiting room doon sa Gethsemane nung nananalangin siya. His sweat became as great drop of blood. Isipin mo yun, sa tindi, yung pawis mo, hindi na pawis yung lumalabas sa kanya, dugo. But in that waiting, he was strengthened to carry the cross. Strength was not found in escape, it was found in surrender. Sipin mo, naghihintay ka. Pagkatapos ng manalangin, later on, huhulihin ka na. Paparusahan ka na. Sasaktan ka na. Alam mo na kung ano yung mangyari sa iyo Pero yung paghihintay niya, paghihintay ni Jesus, nandun yung kanyang pag-surrender sa Ama. The third one is, waiting aligns you with God's timing. Pag sinabing aligns, what does it mean? Yung paghihintay mo, it aligns you to God's timing. It means, may timeline ang Panginoon dyan Di ba bago pa nga lang natin hilingin sa Panginoon, alam niya na kung ano kailangan natin? Kahit hindi pa natin hilingin. So yung paghihintay natin, ina-align tayo sa God's timing. Nagdadrive tayo ng sasakyan. Diba? Kapag wala ka sa linya mo, ma-encap ka. Mahuhuli ka. So, kailangan mo mag-align doon sa tamang linya. The same thing sa paghihintay. Sige, huwag kang maghintay, minadali mo. Hindi iyan yung maganda para sa'yo. Hindi maganda yung, marahil hindi iyan yung the best. Kapag tayo, ganito yan puno ng mangga, hindi ka makapaghintay mahinog. Pinitas mo. Super asim. Nasayang lang. Alam nyo, maraming subjects o topics na pwedeng pag-usapan about sa pagtatanim sa farm. Kapag nagtanim ka, hindi agad isang araw, 2 araw, mamadaliin mo, uhugutin mo na yan. O aanihin mo na yan. It will take time. We need to wait. Parang kapag yan itinanim mo, hindi mo nakikita sa surface level kung ano nangyayari. Pero sa ilalim niyan, may nangyayari na. Hindi mo alam na meron na pala yung ilang ugat sa ilalim, nag-interconnect na pala yan sa ibang plants, mas malaki na pala yung networks ng roots niya sa ilalim, and then later on, tsaka pa lang siya uusbong. Sometimes yung success hindi natin nakikita. Nakikita lang natin yung success is yung fruit. Pero yung beyond that, hindi. See? Waiting aligns you with God's timing. God's delays are not detours. Pagka na-delay ka, hindi na yung ang end point mo. They are divine appointments. Yang pag-delay sa mga panalangin, appointed yan ng Panginoon. Waiting aligns your life with heaven's calendar. Alam ng Panginoon kung kailan ka isisilang. Bilang niya ang hairs mo. Ina-align, habang naghihintay tayo, ina-align natin yung buhay natin
sa timeline ng Panginoon. If you step ahead of God, you may get what you want, but lose what He planned. Sige, hindi ka nakapaghintay. May makukuha ka. May resulta ka na makukuha. Pero hindi yan yung plano sa ng Panginoon. Alam niyo yung pag-aasawa, isang paghihintay din yan. Kapag nilabas ko yung first book ng ebook na The Godly Series, yun ang topic sa mga naghihintay. Yes, of course. Nagmadali tayong mag-asawa. Hindi natin alam kung yun talaga ang binigay sa atin ng Panginoon. Pero yung aksidente lang na biglang may nangyari pero hindi talaga yun yung gusto mo, nagkainuman lang kayo, tapos may nangyari sa'yo, nabuntis mo, maging asawa mo yun. Pero hindi pala yun yung plano sa'yo ng Panginoon. Later on, pwedeng maghiwalay din kayo. See? Yang marriage, paghihintay din yan. Habang pinagpe-pray mo sa Panginoon, yung mapapangasawa mo, nagre-ready ka na. Alam niyo yung timing ng Panginoon? Hindi lang siya accurate. Perfect pa yan. Hindi lang siya yung accurate. Pero perfect ang timing ng Panginoon. Alam niya eh. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, it says, He hath made everything beautiful in His time. Habakkuk chapter 2 verse 3, For the vision is yet for an appointed time, though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Kapag yan sinabi ng Panginoon, ipinangako yan. Mangyayari yan. Kahit gaano katagal, mangyayari. Ruth waited faithfully in the fields of Boaz, and she didn't chase a man. Hindi siya nagmadali na magkaroon ulit ng asawa. She chased God. And at that right time, God gave her favor and a future that placed her in the genealogy of Jesus Christ. Hindi siya nagmadali magkaasawa ulit. Pero nandun siya sa lineage ni Jesus. Israel waited over 400 years in Egypt. But when the appointed time came, God sent Moses and He delivered His people with signs and wonders. The disciples waited in the upper room. Hindi rin sila nagmadali. They didn't try to manufacture revival. Alam niyo, baliktad eh. Yung mga Pentecostal, pagka narito, wala silang mano, kundi puro revival. Puro revival. Pero nasa upper room, hindi naman yun ang ginawa ng mga apostol eh, sa Pentecost. Naghintay lang sila. One day of Pentecost, God sent time, He poured out the Holy Spirit with power. So mga kapatid, your timing may be delayed. Feeling mo, delay yung timing mo. But God's timing is exact. It is not just accurate, it is perfect. When you let God set the clock, you'll never miss the blessing. Kapag ang Diyos nag-set ng alarm clock, sure yun. Tayo pag nag-set ng alarm clock, pinapatay natin yun para matulog ulit. Nag-set ka ng alarm clock, alas 5, may 5:30, sunod-sunod yan, 5, 5:30, 6, 6:30, para pagka nag-alarm ng 5, papatay mo. Tulog pa ako, tutulog naman yan ng 5:30 eh. Patayin ko ulit, tutulog naman yan ng 6 eh. Pero ang Panginoon hindi. Pag nag-set yan ng alarm, He'll never miss
the blessing. Ang pagka-delay sa mga kagustuhan natin, hindi ibig sabihin na kalimutan na tayo. It means, yung blessing hindi pa tapos. Sa Chowking noon yung commercial, bakit ang tagal? Tandaan niyo yung commercial na yun? Yung sabi, nung customer, ang tagal naman. Tandaan mo yun, bro? Tapos binulungan siya ng chef. Sabi, chef, bakit ang tagal? Kasi niluluto. Same thing. Marahil hindi pa nare-receive natin yung pangako ng Panginoon habang naghihintay tayo kasi niluluto pa. Inire-ready pa. Ika-apat, waiting reveals what's in our heart. Habang naghihintay tayo, nakikilala natin kung ano yung nasa puso natin. Lumalabas kung sino tayo. Nagbumukbuk ba tayo? Complainer ba tayo? Nagmumurmur tayo? Waiting exposes the real you. Katulad sinabi natin kanina, yung mga lalaki pagka nanliligaw, hindi pa sila sinasagot. Sino ba sila? Barumbado ba sila? Magwawala ba sila? Susuyuin pa rin ba nila yung mga nagugustuhan nila? See? Habang naghihintay tayo, ini-expose kung sino tayo. It surfaces our fears, your doubts, your motives, and your idols. Habang naghihintay tayo, lumalabas dyan yung takot mo. Lumalabas dyan yung duda mo. At kung sino pa talaga priority mo. Idols. Again, dun sa mga binata, na kapag nanliligaw tayo, ang tagal, hindi pa rin tayo sinasagot. Hindi ako sinasagot ito, ang tagal na eh. Manligaw na nga lang ako ng iba. Hindi pala siya talaga yung gusto mo. Hindi pala talaga siya yung priority mo. May iba kang idols. God allows waiting to reveal, refine, and restore your heart. Deuteronomy chapter 8 verse 2, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee, to humble thee and to prove thee, and to know what was in thine heart. See? Psalms 139 verse 23-24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Habang sinusubukan ka ng Panginoon, lumalabas kung sino ka, kung anong klaseng tao ka. Job waited in suffering. Naghintay si Job. Habang nahihirapan, yung kayamanan niya, yung health niya, yung family niya, lahat yun nawala eh. Yet, he declared, though he slay me, kahit patayin ako ng Diyos, yet will I trust Him. The waited exposed his depth of faith. See? Kahit nawala na lahat ng yaman, namatay yung mga anak niya, nagkasakit siya, kahit patayin ako ng Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Peter walked on water, but when he looked at the storm, he began to sink. Waiting to reach Jesus exposed his wavering faith. What does it mean? Lumalapit siya kay Jesus, pero nawala yung focus niya kay Jesus, napunta dun sa storms, napunta dun sa malalaking alon, kaya nga wave. Nag-wave yung kanyang faith. Na-expose. Na nag-wave yung kanyang faith. Yet, Jesus reached out. Nung lumulubog na siya, ang nag-reach out si Jesus eh. Proving that our weakness doesn't disqualify us. Hindi siya pinabayaan ng Jesus. Kinuha pa rin siya. Kahit nag-waver yung faith niya. If waiting makes you bitter, check your heart.
Habang naghihintay ka, feeling mo bitter ka na. Check your heart. If it makes you better, give glory to God. Ulitin ko. Habang naghihintay ka at nararamdaman mong bitter ka, check your heart. Habang naghihintay ka pero nagiging better ka, give glory to God. Let waiting become the fire that purifies your faith. Jesus waited in the wilderness 40 years. 40 days rather. 40 days siya na nasa wilderness, tinempt siya ni Satan, yet his heart remained aligned with the Word. And waiting did not weaken him, it proved him na ready na siya. See? Alam nyo, habang naghihintay ka, doon ka tutoksuhin ng devil. Habang naghihintay ka, doon ka susubukan ng kalaban. Sa 40 days na nasa wilderness si Jesus, 40 days na nag-fasting siya, doon siya tinukso ni Satan. Kung siya hindi nakaligtas sa ganun, hindi nakaligtas sa 40 minutes, kung siya hindi siya exempted sa ganun temptation, how much more us? The last point is, waiting prepares you for the wealthy place. So nakapaghintay ka na. Yung paghihintay mo, inire-ready ka niyan sa maalwang buhay, sa maluwag na buhay. Hindi porket sinabing wealthy is mayaman. Pero sa komportableng buhay. God's goal isn't just to get you through the waiting. It's to bring you out better, stronger, and more useful for His purpose. Kapag ikaw, yung waiting dyan, hindi lang plano ng Panginoon is alisin ka sa paghihintay mo, hindi. Pero alisin ka nyan para mas maging magaling ka pa, mas maging malakas ka pa, at maging kapaki-pakinabang ka para sa purpose niya. Alam nyo yung problema? Eto ka. Eto yung problema. Darating sa iyo yung problema, may tamang oras din dyan na lilisanin ka ng problema, pero ikaw, bago ka datna ng problema, pag iniwan ka na ng problema, ibang tao ka na. It's either bitter ka o better ka. But things will never be the same again. Pero ang Panginoon gusto niyan, kapag habang naghihintay ka at malampasan mo yung paghihintay mo, hindi para maging bitter ka. But you come out to become a better, stronger, and more useful. Psalms 66 chapter 12. But thou broughtest us out to a wealthy place. James 5:7. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth. Your waiting will not be in vain. If God promised it, of course, He will definitely perform it. The reward, it is not just what He gives. Again, kapag nalampasan mo to, yung paghihintay mo, ang reward lang yan, hindi yung blessing na bibigay sa'yo. But who you become through the wait. Kung sino ka pagkatapos mong maghintay, yan ang blessing. It's a two-part. Yung blessing na marireceive mo, at kung sino ka pagkatapos ng process ng Panginoon. Jesus Christ endured the cross. Dinispise siya for the joy set before Him, and that joy was you.
His waiting in suffering led to the wealth of salvation of the elect. Question. Is waiting on God's timing worth the wait? Worth the wait yung paghihintay sa timing ng Diyos? Yes. Waiting on God's timing is absolutely worth the wait. Not just because of the outcome, but because of who you become in the process. Worth the wait yun. Dahil hindi lang yung blessing ang makukuha mo doon. Kung sino ka, yung nahubog ka habang nandun ka sa process. Waiting season is a working season. The outcome is always better than what we could have manufactured. Waiting deepens our trust. Habang naghihintay ka, mas lalong tumitibay at lumalalim ang pananampalataya mo. Jesus is worth the wait. Now, since ito yung second part ng ating series, preaching, na una, is God's process related to God's timing? Related ba yung God's process sa timing ng Panginoon? God's process, ano ba yung process na yun? Kapag dumadaan ka sa matinding hirap, kapag ka wala kang choice, nasa tight places ka, kapag ka ang mga tao, hinahama ka na, kapag dumadaan ka na sa roller coaster ng buhay, yan yung mga God's process. At ito ay connected sa God's timing. Why? Process requires time. Habang dumadaan ka sa proseso, meron niyang oras na naghihintay ka. God doesn't rush maturity. He uses seasons and steps to shape us. Each step in the process is appointed and not accidental. Yung God's timing, papakita ko sa inyo kung bakit siya connected. Yung God's timing, it guards the purpose of the process. It means, yung timing ng Panginoon, ginagard niya yung process na pinagdadaanan mo. If the blessing arrives too early, it may destroy us. Marahil kapag yung blessing dumating ng mas maaga, it may destroy us. Maybe hindi pa tayo ready. But when we trust God's timing, the process will prepare us to carry the weight of the promise. So mga kapatid, the process prepares the vessel. Yung proseso ng Panginoon, pine-prepare tayo. The timing reveals the purpose. Ulitin ko. The process prepares the vessel. Ang proseso ng Diyos, pine-prepare tayo, but God's timing, inire-reveal kung ano ang purpose natin. So, tatanungin ko kayo, ano ba hinihintay natin ngayon? Ano hinihintay nyo? May healing? Naghihintay kayo ng promotion? Naghihintay kayo na ma-restore yung relationship nyo? Whatever it is, mga kapatid, I want you to know this. First, you are not forgotten. Hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo kinalimutan. Kung naghihintay ka ng promotion, success sa buhay, hindi tayo behind. Kasi minsan kinukumpara natin, tulad ng preaching ni Pastor Joel last week.
May time kasi na kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kaya napoprostrate tayo. Remember, hindi tayo behind. Hindi tayo disqualified. Heaven's silence is not God's absence. Hindi porket tahimik ang kalangitan, absent ang Diyos. Hindi. His not yet is not a never. Habang naghihintay tayo, God is working. Habang naghihintay tayo, God is watching kung ano behavior natin. Habang naghihintay tayo, He is weaving your story into His glory. Yung testimony natin. Yung paghihintay, it feels like na nasa preso tayo, but in God's hand, it becomes a preparation room. A place where roots grow deep and faith purified. And where worship becomes real, even without answers. Darating ang tamang panahon, you will not arrive empty. You will arrive equipped, mga kapatid. Because who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. And the promises will come. Not too early, not too late, but on the right time. So mga kapatid, again, habang naghihintay tayo, hindi ito punishment. It is a preparation. It is not a curse. Final thought, mga kapatid. The wait may seem long, but the blessings will come, definitely. Kapag dumating yung blessing na hinihingi natin, marirealize mo na God wasn't late. He was perfect. Sa mata ng Diyos, waiting is like a warfare in slow motion. It's where He trains hearts, rewrites identity. Habang naghihintay ka, nire-rewrites niya identity and prepares bigger room than we imagine. I hope, mga kapatid, na huwag tayong manghinawa na maghintay sa Diyos. At habang naghihintay, kumilos. At habang naghihintay, magtiwala. At habang naghihintay, maglingkod sa Panginoon. Waiting on God's timing. Let's all pray, brethren. Makapangyarihan naming Diyos Ama, magpapasalamat po kami, Lord, na ang inyong timing is perfect. Kapag po kami, Panginoon, ay nabibigatan habang naghihintay, paalalahanan niyo po kami, Lord, na kayo po ay kumikilos. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Patahimikin niyo po, Panginoon, ang storms na nasa amin, ang takot, Ama. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala. Magtiwala, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, to walk by faith and not by sight. And when the blessing comes, Lord, may we give you all the glory. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.